Alam nyo ba mga kapatid, na hindi lang po mga kalalakihan ang tinutulik sa Islam, kundi pati po ang mga kababaihan? Totoo po yan mga kapatid. Totoo po na ang mga kababaihan ay mayroon din po silang pagtutuli. So alamin po natin ang tungkol po sa bagay na ito. الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid ay magbabahagi tayo ng kaalaman sa ating relihiyong Islam at ito po ang kaugnay po sa pagtutuli. Alam po natin na siyempre ang mga kalalakihan ay tinutuli at hindi po yan lingid sa ating mga kaalaman. Pero ang tanong, ang mga kababaihan nga ba ay tinutuli rin po ba? So yan po ang isa sa mga katanungan. Ang mga kababaihan ay tinutuli po at totoo po yan. Ang mga kababaihan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinutuli po. At ang gumagawa ng pagtutuli sa kanila ay si Ummu Atiyah doon sa Madina. Pero siyempre magkaiba ang paraan ng pagtutuli ng babae at siyempre ng lalaki. At sa batas magkaiba rin po dahil sa lalaki obligado po na tuliin ang lalaki, samantala sa babae ang karamihan sa mga ulama ay voluntaryo lang po. Ibig sabihin may gantimpala po ang babae kapag po sila ay tinuli. So mayroon pong pagtutuli ang mga kababaihan. So ano pong katibayan dito na tinutuli ang mga kababaihan? Pero hindi po ito obligado, kundi ito ay sunnah, na ang ibig sabihin, pag ginawa po ninyo ay may gantimpala kayo at kapag hindi nyo po nagawa ay wala naman po kayong kasalanan. So isa sa mga katibayan na ang babae ay kasama po sa pagtutuli, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi sa hadis na sahih, "Idha jalasa bayna shu'abihi al-arba' wa masal khitanu al-khitan faqad wajaba al-ghusl." Kapag sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung lalaki ay nakapatong na sa kanyang asawa at nagtagpo na ang dalawang tinuli. So tinawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung ari ng babae na tinuli kasi tinutuli pala yan. Faqad wajaba al-ghusl, ibig sabihin kahit na walang lumabas, pag naipasok na nung lalaki ang sa kanyang asawa, sa kanyang ari ay naobligahan na silang maligo kahit na hindi nalabasan ang lalaki o ng babae. At ganun din po, kasama po ito sa likas na kalinisan, yung khamsun min al-fitra. At isa po dito, al-khitan. So hindi po nabanggit dito na lalaki lang po ang magtutuli. So kasama po sa likas na kaugalian natin sa pagdadalisay at paglilinis ay ang pagtutuli. So ang mga babae po ay tinutuli rin po sila. So ito po ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ummu Atiyah sa mga babaeng tinutuli niya. Sabi niya, ashimmi. Sabi niya, bawasan mo, sabi niya. Wala tunhiki aw wa tunhiki. Wala tunhiki at wag kang magmalabis, sabi niya, wag masyadong habaan, lakihan ang ibabawas mo, sabi niya. Ito ay hadis na marawahu Abu Dawud. So mayroon po diyan sa ari, ito wala po tayong ikinakahiya sa ating relihiyong Islam kasi ito po ang katotohanan, okay? So siyempre babae sa babae lang po ang magtutulian sa bawat isa. So ngayon, yung ari ng babae sa taas banda, mayroon diyang isang balat na para bang sumobra. So yun ay babawasan lang po yun para po hindi po masyadong tumaas ang kanyang pagnanasa at para din po yan sa daanan ng kanyang ihi, mapaganda po ang daanan ng kanyang ihi. Hindi naman po ito ipapayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi naman po ito makakabuti para sa inyo. So ayon sa pag-aaral ng medisina ay marami pong kabutihan ang makukuha po ng mga kapatid natin, mga kababaihan dito. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi na sa hadith, sabi niya na ang pagtutuli na ito ay ahdha lil mar'ati wa ahabbu lil ba'al o ila al ba'al. Ito ay mas mainam sa babae at kalugod-lugod sa kanyang asawa. So ito po ang kainaman kapag ka ang babae ay tinutuli o binabawasan po yung nasa taas ng kanilang ari ng konti lang, hindi naman po ito uubusin para hindi naman mawala ang kanyang pagnanasa. So yan po mga kapatid, mayroon pong pagtutuli ang mga kababaihan. Yun nga lang, ito po ay hindi po obligado, kundi ito po ay sunnah. Kapag nagawa po ninyo ay mayroon po kayong gantimpala. Okay? So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عليها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات